masasabi mo sa Wala naman. sabi ko ni Vizcaya, But kung ano yung sabi ko kanina, yun lang naman talaga. Kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Vizcaya, kundi sa lahat. Let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Vizcaya, malinaw, umaanggulo sila para maging state witness. Papansinin po ninyo, ganito na lang po para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nilang magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari doon sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Ako po, agree po ako dito kay Vico Soto, mga preno. Talaga namang, may hirap pong maniwala dito sa couple na to, no? Vizcaya couple. Mahirap pong maniwala, mga pre. Kasi, alam nyo, ang mga magnanakaw, kapatid yan. Or kaibigan ng mga taong sinungaling. Diba? Ganun po yan, mga pre. So, posible na sila po ay nagsasabi ng katotohanan. Posible rin pong hindi. Diba? Pwedeng kalahati. 50-50 kung tawagin. Diba? Oo. So, sa sinabi po ni Vico Soto, ito, matalino po itong taong ito. Diba? Pero syempre, mga pre, yung mga sinabi po ni Vizcaya doon, teka lang. Paano tayo maniniwala doon? 'Di ba? Kailangan kasi may ebidensya, 'di ba? Yung mga nilaglag niyang tao, talaga ba sila 'yon? Hindi ko kinakampihan yung mga pinangalanan niya. Wala po akong pake diyan. Doon lang po tayo sa katotohanan at sa ebidensya. Ito po bang si Vizcaya, may ebidensya po ba doon sa kanyang mga nilaglag? Ebidensya po muna. Hindi porkit sinabi po nila, maniniwala agad tayo na, oo nga pala, ganyan. Sabi ko nga, hindi ko naman pinoprotektan or kinakampihan yung kanyang mga nilaglag. Wala po akong pakialam dyan. Ang sa akin lang po, yung ebidensya. Huwag po hindi po kasi ako uto-uto. Pasensya na. So anyway, ayan sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po sa inyo. And syempre, may TikTok, Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating YouTube channel, mga pre. Ayan. Again, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito, hindi gusto natin malaman ang katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. May mga senador talagang guilty. Kung kahapon safe ka, ngayon hindi na. Diba? Galit na galit nga yung isang senador dyan . O bakit daw dinawit yung kanyang pangalan? O alam nyo na kung sino yun. Si Mr. Pork Barrel. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Vizcaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na kasinungalingan. I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa. Ito. Ang pinangalanan, iilan lang. Kayo po ba'y naniniwala na yun na lahat yun? Or baka mayroon pang pinagtatakpan? Or baka hindi pa nila sinabi lahat? Ano sa tingin nyo? Ako po, naniniwala po ako na maliit. Kaunti pa lang po yung pinangalanan niya. Alam kong marami pa dyan. Diba? Alam kong marami pa dyan, pero ewan ko ba? Bakit hindi niya mailabas-labas dyan sa hearing na yan? Hindi niya masabi sa buong bansa. Alam mo kung magsisinungaling itong pamilyang ito? Itong mag-asawang ito? Buong Pilipinas magagalit po dito. Diba? Buong Pilipinas magwawala. Sigurado yan. Dahil sa pagnanakaw na ginawa nyo. Kung ako po sa inyo, ay naku, umami na kayo. Habang maaga pa. Ilaglag nyo na yun. Dapat ilaglag. Sila magbigay ng SOP. Ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, convincing. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. So, hindi natin alam. Wala kumbaga nag-iimbento lang sila. Nag-iimbento. Kita nyo naman kanina, humingi ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi ni, sinong congressman ba yun? Congressman Aira. Hindi, walang executive session. Biglang sinabi na, hindi ko lang pala alam kung anong ibig sabihin ng executive session. So, malinaw na malinaw. Pabago-bago yung takbo ng utak nitong pamilyang ito. At kumbaga, atras abante. Diba?
Meron talaga itong pinagtatakpan na malaking tao, sigurado po ito. Hindi pa kayo papayag na maging ano siya, stay witness? Or gagawa ba kayo ng mga paraan? That's for the Department of Justice to say. Mayor, may mas- Pero sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw. Yun yung anggulo nila. Yun yung anggulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo, para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ang lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nila mangyari. Kung nakadepende na lang tayo sa pamilyang ito, pamilyang magnanakaw na to, parang sila na yung kukontrol sa atin. Sa mga senador, mga kongresista, kung papaniwalaan natin lahat, yung mga sasabihin ng mga ng pamilyang yan, wala na, kontrolado na kayo. So wag po kayo magpadala sa mga lumalabas sa kanilang bunganga. Siyempre, sabi ko nga mga pre, ebidensya pa rin yung magpapatunay kung talagang sila ay nagsasabi ng totoo o hindi, di ba? And then, back upan na lang ng lie detector test, di ba? Hindi, alam naman po natin, hindi magagamit sa korte yun, pero siyempre, para sa taong bayan lang ba? At para magkaroon ng idea yung ating mga kongresista, no, na naggisa dito sa mga kulangot na to, para magkaroon ng idea. Kasi kung positive, maaaring paniwalaan natin. Kung negatibo naman, nagsisinungaling, teka lang, mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo, sinungaling ka eh. Ebidensya muna. Diba? Huwag sana tayo pumayag. Mayor, ano masasabi niyo sa... That's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. Bukod sa ginugulo, kinukontrol pa. Diba? Kinukuha nila yung inyong tiwala na pag pinagkatiwalaan ako nito, makukontrol ko na sila. Madadala ko na dito sila sa aking dimensyon. Yun yung mga diskarte niyan. Bukod sa ginugulo unti-unti kayong kinukontrol. So tama po si Vico Soto. Dapat po talaga wag po agad maniniwala sa pamilyang ito. So kung sino man na may mga ebidensya, labas nyo na. Kung may nalalaman kayo, labas nyo na. Mayor, ano masasabi niyo sa specifically pag... That's what I said about yung sinabi ko tungkol sa buong sworn statement nila. Yun na lang muna yung comment natin tungkol doon. Pero yung sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban siya ng mga Diskaya, so tinitira siya. Would you wish to also say something? Hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun. So sasabihin, kahit ano naman sabihin ko, mamimiss-quote lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado, dito, ng Diskaya, at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo, huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Again, if we take what they are saying, hook, line, and sinker, without questioning it, in a few months, wala na to lahat. May political agenda to, lalo yung future plans, for example, ni Congressman Romulo sa 2028. Well, I can't speak about anyone's hidden intentions. I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Naniniwala kayo na meron pang ibang mga Totoo po yan Agree din po ako dyan sa sinabi ni Vico Soto. Ang magnanakaw ay kamag-anak or kaibigan ng mga taong sinungaling. Pero sa nakikita ko dito sa Diskaya Couple na to mga pre, hindi lang po sila magnanakaw, kundi mga sinungaling pa. Diba? Posible, masasabi ko, posible nga na sila may sinasabing katotohanan, pero baka kalahati nun kasinungalingan. Diba? Ang sa atin lang naman, ikanta na nila lahat, sabihin na nila lahat, at syempre, back-upan po nila ng ebidensya. Hindi po yung laway lang yung kapital, mahirap yun. Diba? Taong bayan ang makakalaban nyo pag ganyan kayo. Nukupli siyang mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi. Well, just apply the logic. Siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo, hindi ko na alam. Again, yun nga yung point nun para lituhin tayo yun yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage natin dito po sa mas? Hindi ko na alam. Pero gaya ng sabi ko kanina, they have hundreds, they have probably thousands of projects in the last, sabi nila matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana po maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas. Halo-halo na yan, may katotohanan, may kasinungalingan. At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila. As lately as Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre hindi ko papatulan yung ganun, ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa, di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung anggulo, yun ang plano. So there may be more to this than meets. May plano, Diskaya makikipag-meeting kay Vico Soto.
Nako, ano bang dahilan? Ano bang, bakit makikipag-meeting? Dahil ramdam ba nila na si Vico Soto hindi pabor sa kanilang galawan? Kaya makikipag-meeting, baka ayusin or di kaya magbigay o magsuhol ng daan-daang milyon? Yun yung nakikita ko eh. Yun yung nararamdaman ko eh. At posible pong mangyari yun. Hindi ko sinasabing ganun nga ang mangyayari pero posible po na ganun. Diba? Malaki yung damage sa kanila pag si Vico Soto po yung nagsalita. Oo. Ramdam na po siguro nila na, teka, si Vico Soto, attend to sa mga hearing. So, utusan ko muna itong mga staff ko dito na mag-set nga kayo ng meeting dito kasama si Vico Soto. Ating kakausapin ito. Buti na lang po si Vico Soto, hindi niya po papatulan yan. Diba? Yun po yung matinong politiko. Ang mga masasamang politiko po, mag-o-offer po yan doon sa magdidiin sa kanila. Buti na lang po si Vico Soto, napakagaling, napakatalino, diba? At talagang para siya sa katotohanan, diba? CI. Confirm ka na from Vizcaya talaga yung confirm na sa Vizcaya galing ang Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun inaabot yung invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin kung totoo na galing sa kanya. Bakit kayo gusto mag-meet? Grabe. Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting, pero may nabanggit doon na state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi, dapat ilabas natin kung anong katotohanan. So pasensya na po. So yun lang yung video, no? Baka siguro makikipag-meeting, baka makatulong si Vico Soto, sabi nga ni Vico Soto, baka makatulong. Oo, sa mga Diskaya, pero teka lang, ang sabi nga ni Vico Soto, dapat doon lang sa katotohanan, di ba? Oo, medyo hindi po pabor si Vico Soto doon sa pamilyang yun. Kasi, sinungaling. Di ba? Oo, hindi po pwedeng pagkatiwalaan. Buti na lang, kasi kung nagkaroon po ng meeting, masisira po yung pangalan ni Vico Soto dyan. Diba? O baka mabash pa po siya. Anyway, sa mga politiko, okay lang naman kahit mabash sila. Diba? Okay lang naman. Hindi naman siguro sila balat sibuyas. Diba? Pero mali pa rin yun. At buti na lang po, si Vico Soto, matalino, hindi niya pinatulan. No? Yung meeting na yon. And then, congratulations po dito sa ating magaling na mayor, no? Ng Pasig. Ayan. So, yun lang mga pre. Ayan, bago po tayo magtapos, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. Ayan, maraming salamat po. And syempre mga pre sa mga bagong, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Para naman po, maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, may ano po tayo dyan Oo, yung hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, libre pong mag-subscribe. And kita-kits po sa susunod na video. Ingat-ingat po kay lahat.